Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa May Asiana City. Magbibigay tayo ng latest update sa ginagawang mga bagong stations ng LRT Line 1. Ito na ngayon ang latest na progress sa ginagawang Redemptory Station. Ayon pa sa latest update ng Light Rail Manila Corporation, nasa 88% na natapos ang Redemptory Station. Ngayon pa lang ay makikita na natin kung ano ang magiging final na design ng mga bagong station ng LRT Line 1. May similarity ang disenyo nito sa mga lumang istasyon mula sa Baclaran hanggang sa Monumento. May malawak na bakanting area dito sa tabi ng Redemptory Station. Mas maganda siguro na tayuan dito ng isang commercial center o di kaya mall. Sigurado naman na marami mga pasahero ang sasakay at bababa dito sa Redemptory Station na nasa tapat lang ng Baclaran Church. Yung kabilang side naman ng station ay ang Roxas Boulevard, pero may tinayo na bagong footbridge para sa mga commuters na tatawid papunta doon sa kabilang side sa Baclaran. Ayon pa sa latest update ng LRMC, natapos na ng Alstom, ang provider ng mga signaling system sa LRT Line 1, ang mga test run na ginawa nila dito sa bagong linya mula dito sa Baclaran hanggang doon sa may Dr. A. Santos, na bahagi ng Phase 1 ng proyektong ito kung saan tinatayo ang 5 bagong istasyon. Samantalang ang Phase 2 at Phase 3 ng proyektong ito na magtatayo ng 3 pang mga istasyon, hindi pa nasisimulan dahil nga sa issue sa right of way. Ang ginamit pala nila sa test run ay ang mga second generation na train, at ang susunod naman na gagamitin sa test run ay ang third generation at ang mga bagong fourth generation trains para masiguro na compatible ang bagong Alstom signaling system sa Cavite Extension Line ng LRT Line 1. Dito naman dumaan ang linya ng Cavite Extension ng LRT Line 1 sa mga man-made canal na boundary ng mga reclamation projects. Dito rin yung labasan ng mga drainage na galing sa mga ilog at mga creek. Dito sa side na to, open lang yung kanal kaya mabaho. Pero doon sa kabilang side mula sa EDSA Extension hanggang sa Libertad, tinakpan na. At gagawin na ngayon na linear park ng MMDA. Andito na tayo sa City of Dreams, isa sa mga integrated hotel resort and casino dito sa Bay Area. Pupuntahan natin yung iba pa mga stations ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Konti na lang pala yung vacant na areas dito sa Asiana City, pati na rin sa Entertainment City at Asia World. Halos puno na dito ng iba't ibang mga buildings katulad ng mga residential condominium, hotels, shopping mall, office buildings at marami pang iba. Andito naman tayo sa Mia Road Station.
Ganon din at malapit na rin matapos ang istasyon na ito. Ayon pa sa huling update ng Light Rail Manila Corporation, nasa 89% na ang natapos dito sa Mia Road Station. Buo na ang station building ng Mia Road Station. Parehas lang din ang design nito sa Redemptory Station at iba pang mga stasyon. Ang location naman nito ay nasa kabilang side ng highway. Kung manggagaling ka dito sa side na to, tatawid ka pa papunta doon sa kabila para makasakay dyan sa station. Elevated ang platform level at nasa ground naman ang concourse. Ayon pa sa latest update ng LRMC, pasok sa schedule at timeline ng proyektong ito ang progress ng mga bagong stasyon. Inaasahan naman na magiging operational na ang Phase 1 ng proyektong ito, ang 5 bagong istasyon sa last quarter ng 2024. Andito naman tayo sa Ninoy Aquino Station. Kung mapapansin nyo, iba ang pagkakapwesto ng istasyon na ito na tumatawid sa ibabaw ng tulay. Ang magkabilang dulo naman ng station ay nasa magkabilang side ng kalsada.
Ayon pa sa latest update ng LRMC, nasa 85% na natapos ang Ninoy Aquino Avenue Station. Andito naman tayo sa Dr. A. Santos Station. Malapit na rin matapos ang istasyon na ito na nasa 90% finished na. Medyo malayo mula sa highway, itinayo ang Dr. A. Santos Avenue Station. Anong masasabi nyo sa overall progress ng LRT Line 1 Cavite Extension Project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!